Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the practicing in any different denomination. What's up mga kabradsis? Good morning sa inyong lahat mga kabradsis, no? Kumusta na kayo diyan? Kayong lahat, no? Miss ko na kayo dahil matagal akong hindi talaga nagta-topic dito sa studio ko, no? Mayroon talaga akong maliit na studio. To God be the glory, no? Salamat sa Panginoon, no? Blessed be the name of the Lord, and mapagpalang araw ngayon dahil ako po'y magbigay na naman ng topic kasama yung konsepto na kailangan natin, no? Bilang isang advice or bilang isang payo sa ating lahat, no? Lalo na, no, kung mayroon pong biblical instruction. Kaya dito muna tayo mga kabradsis sa shout out, no? I would like to thanks or shout out to Teodoro Muniz, no? Gusto ko siyang i-encourage dahil parang hindi ko na siya na silayan pa sa kaniyang pag-vlog. Iwan ko kung anong nangyari sa kanya, no? And ang Diyos po'y mag-ingat sa iyong buhay, Teodoro Muniz, at huwag kang manghina, huwag kang manlupaypay, kundi magpatuloy ka, no? Para tayo po'y sabay-sabay, no? Sa ere mag-shout, no? Para sa kapurihan, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, no? Now ngayon, patuloy ka, brother, no? Huwag kang manghina. Kaya tuloy ka lang, no? Tuloy lang tayo. At shout out also ni Jordan Mangas, at saka nais ko na lang, no, i-generalize shout out sa lahat ng mga subscribers. Shout out sa inyo lahat, no? Isang mapagpalang araw ngayon dahil mayroon akong itatopic sa inyo bilang isang babala, at ako po'y sigurado na mayroon po tayong matutunan at mayroon po tayo talagang makuhang aral, no? Sa atin pong pag-usapan ngayon. So shout out sa lahat ng mga kasamahan ko, shout out sa lahat ng mga kapatiran ko dyan sa All the World Outreach Church, and especially, no, shout out sa amo nga Pastora Juliet Orbe Ilorimo, kasama sa kaniyang husband, Pastor Jeremiah Orbe. Ang Diyos po'y mag-ingat sa buhay nyo at pagpalain kayo. Shout out din pala ni Nelson Aspi, no? Kumusta na kayo, brother Nelson, no? Hindi ko na kayo na silayan kayong dalawa ni Emily, no? Ako po'y naniniwala at sumampalataya sa Panginoon na pinapagaling ka na ng Panginoon, at ikaw po'y magpatuloy sa ating pong fellowship. At ngayon, no, shout out sa lahat, no? And I would like also, no, to request that those who believe in the Bible, those who believe in Jesus Christ, and those who are born again Christians, no, I would like all over the world, all over the country, remember, brother and sister, no, we are just brothers, no, including the people of the English people, USA, or somewhere, or please, no, subscribe, and please make my channel grow. I'm still hoping that you support my channel, please. Okay. Thank you very much. Now, nais ko lang pong mga kabradsis bigyan ng reaksyon ang isang video na ipapakita ko sa inyo na ito po'y kailangan talaga natin na mabantayan at atin po malaman, no? Para hindi po tayo, para aware po tayo, no? Dahil napakahalaga po, no, ang mga bagay na malalaman natin ngayon bilang isa itong babala, warning, lalo na, no, kung tayo po'y pet lover, no? Kasi marami natin dito sa mundo na talagang pet lover talaga, no? Mapagmahal sa mga hayop, no?
At ito po'y paalala, no, reminder, yung mga mahihilig mag-alaga, no, ng mga wild animals. Kasi maraming mga tao talaga na mahilig talaga, no, mag-alaga ng mga wild, no, nanghuli ng mga wild animals sa kagubatan, tapos inalagaan nila, tapos kinukulture nila, no. Iwan ko sa inyo, no, kailangan mag-ingat-ingat lang po tayo, no. Panoorin niyo po ito mga kabradsis, ito pong video na ipi-play ko, at huwag ninyong palagpasin ito, kailangan mapanood niyo ito video na to. No? Yan ang mga kabradsis, no? Ito po ang dialect po ito, ang lingwahe, wikang Hindi, no? Ang dialect po niya ay Hindi, no? Itong Hindi, lingwahe po ito ng mga Indiano, no. Siya po isang Indiano, mga kabradsis, no. And I think, no, if I'm not mistaken, kung hindi po siya taga Kerala state in India, baka ito po taga UP. Ito pong UP, one of the state of India, UP, Uttar Pradesh state of India. Kaya ano kayang state siya, no? Itong Indiano na to, no, na sa sobrang tiwala niya mga kabradsis, sa sobrang tiwala niya, no, sa alaga niyang ahas, no, ahas. Ito po'y tipong ahas mga kabradsis, no. Ito po'y ahas na pinakamakamandag, no, pinakamakamandag itong ahas ng klaseng ito, no, na kung tawagin po ito, tinatawag po ito na cobra, no, or cobra snake, cobra na ahas, no. Hindi po, ito pong ahas mga kabradsis, para sa akin, hindi mo pwedeng hindi po ito pwedeng paniwalaan, no? Lalo na kung ito po'y nahuli mo lang galing sa kagubatan, no? Hindi mo talaga ito mapagkatiwalaan, Ito yung si Manong Indiano, ito po marami siyang alagang kubra, alagang ahas, no? Yung mga boxes na yan mga kabradsis, marami talaga yung mga laman ng mga ahas na kubra, no? Na yan, mga kubra yan, ang laman ng mga boxes niya na maliliit, no? So sobrang tiwala niya mga kabradsis, no? Kaya ang isang ahas isinabit lang sa liig niya, isang kubra na isinabit niya, nagkataon, parang para sa akin mainit yata ang ulo ng isang ahas, anong nangyari, no? Kinagat siya, no? Kinagat, no? Kaya paalala lang mga kabradsis, paalala lang, no, lalo na talaga sa buong mundo ito, kasi from India ito, paalala, reminder lang para sa lahat ng mga tao sa mundo, no, just a reminder na sa buong mundo, around the world, no, don't trust, huwag kayong masyadong magtiwala, no, don't trust too much in animals, no, especially, no, snakes, because ito yung snakes, their brains are not in good condition all the time. Itong mga wild animals, hindi mo talaga hindi mo talaga maisip na sila po'y lagi pong kondisyon ang utak nila, no, sa lahat ng panahon. Kaya darating ang panahon na mainit ang ulo nila, talagang kakagatin ka, bibiktimahin ka, ikaw ang nag-aalaga, ikaw ang may-ari, no. Kaya mag-ingat po ang lahat mga kabradsis, no, lalo na, no, sa mga mahilig mag-alaga ng mga hayop, no. Especially itong ahas na makamandag, no. Tingnan mo yung si Manong Indiano, naghanap siya ng ikatali sa kanyang braso dahil parang parang dapat sana, no, maaari iwas lang sana, no. Baka ikaw din ay, no, maging matulad, no, sa taong ito sa Indiano. Kaya mag-ingat kayo kung mayroon man kayong mga alagang ganito, no. Tingnan mo yung si Manong Indiano talaga, siya po'y pansin ko talaga na siya po'y parang manhid na yata itong kamay niya, no. Tinawag niya yung yung sa kanya, nakapaligid sa kanya, na talian yung braso niya, dalawang tali sa braso niya, no. Kasi parang manhid na yata, yung naramdaman talaga niya, parang iba na, parang no, parang umakyat ng kamandag, no. Ito po makamandag talaga itong kubra ito, no. Kaya sa mga klaseng taong ito, iwan ko kung ano talaga ang layunin niya, bakit ganyan, no, parang nag-display siya sa kanyang sarili, no, sa harap ng mga tao, no. Iwan ko, baka mayroon itong binibintang kaya, no, kasi dito sa Pilipinas, no, may mga taong ganito, no, nagdemo sila, may ahas, no, sila, ngunit mayroon silang ibibinta ng mga yung mga oil yata, no, oil,
No, kaya iwan ko kung ano talagang ginagawa. Okay, tingnan mo itong si Manong Indiano. Ang masaklap dito mga kabradsis, no, tinusok-tusok niya, no. Iwan ko kung akarayom ba yung tinusok, baka parang blade yata 'yon, no. Parang blade yata itong tinusok-tusok sa kaniyang kamay, no, sa kanan niyang kamay, no. Tinusok-tusok, oh, maraming dumudugo talaga, oh. Kasi ang baka, no, ang ano niya, iniisip talaga niya na gusto niyang makalabas ang dugo, no, na may kamandag, no. No, tingnan mo, ang dami talagang dugo, no. Tingnan mo mga kabradsis, no, tinutusok-tusok niya, isinusugatan niya yung ano niya, yung kamay niya na parang ano yata yan na napakamanhid na dahil sa kamandag. Kaya parang binubutos-butasan, sinusugat-sugatan niya yung ano niya, no, kaliwang kamay dahil ano para makalabas ang dugo, no, na may kamandag, no. Yun ang masaklap, eh. Dapat sana, no, takbo kagad, no, sa malapit na ospital para, no, para mabigyan sana ng primary o preliminary treatment na mayroong ipapainom kaya iwan ko sa ano sa medical. Kaya ang ginagawa niya, oh, naghanap siya ng kaniyang solusyon, sinusugatan niya ang kaniyang sarili. Oh, kaya yun ang resulta kasi yung sobrang tiwala natin sa alaga natin, lalo na ano lang, no, nahuli mo lang galing kagubatan, no. Kaya mag-ingat po tayo mga kabradsis. Kayo rin, tayong mga Pilipino, no? No, kailangan mag-ingat po tayo. Dahil pag kayo po'y mahilig talaga sa mga animals, mahilig talagang mag-alaga ng mga, lalo na wild animals, no? Huwag kayong ano, sobrang tiwala, no? Huwag kayong magtiwala na masyado para maiwasan natin, para hindi tayo matulad ni Manong Indiano, mga kabradsis, no? Kaya yun ang ano ko, no, na kailangan po tayo na ito po yung mga paalala lang. Ngayon magbigay ako ng biblical reaction mga kabradsis, kasi ano to, kailangan talaga, ito na mga kabradsis, no, naalala ko tuloy si San Pablo, si Apostol Pablo, no, pagdating nila sa pulo ng Milita, no, Island of Melita. Pagdating nila doon, ito po si Apostol Pablo po'y kumuha siya ng isang bigkis na kahoy, no. Siya po dahil giniginaw sila, dahil ano sila, parang naabutan yata sila ito pong istorya na to, naabutan sila sa dagat ng typhoon, no, kaya naano talaga, no, parang naano talaga yung bangka nila, no, na lumulubog, tapos sila po'y wala naman napinsala sa kanila, ngunit sila po'y napunta sa Pulo, Island of Melita, no. Kaya ito po yung istorya, no, dito po sa mga gawa or Acts 28 verse 3, no, pakinggan ninyo mga kabradsis. Sabi po dito, datapwat pagkapagtipo ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong. Ulupong, ano itong ulupong? Sa English, viper. Ito po'y ahas, no, klaseng ahas, or sa Bisaya, bitin, no. Dahil sa init, no, at kumapit sa kanyang kamay. Bakit kumapit sa kanyang kamay itong ulupong or ahas? Kasi kinagat yung kamay niya. Kinagat yung arms or kamay ni Apostol Pablo. Dito sa verse 4, versikulo 4, at nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop, no? Nang nakita sa mga taga-isla sa Milita o taga-isla na ang makamandag na hayop, o makamandag na ahas, no? Para sa akin, itong ahas na to, walang kubra to, kubra ito, para lang sa akin. Wala naman sinabi nitong kubra, ngunit ito po'y tipo ng ahas na makamandag. Ang makamandag na ahas talaga, kung tingnan natin sa kasaysayan, ito po isa itong kubra. Mayroon namang ibang ahas na yung makamandag din. Ngunit itong kubra, tinatawag talaga itong makamandag na ahas, no? Now, sabi dito, nang nakita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay. So dito po, nakabitin sa kamay niya, no? Kinagat talaga yung kamay ni Apostol Pablo. Sa versikulo 5, gayon may ipinagpag niya ang hayop at siya'y hindi nasaktan. Ang ginawa pala ni Apostol Pablo, mga kapradsis, ipinagpag niya. Ginano niya, parang hinagis niya ba, no? Pinagpag niya itong makamandag na ahas. Ipinagpag niya ang ahas o hayop doon po sa apoy. Doon sa apoy, ipinagpag niya. At siya po'y hindi po nasaktan. Sabi po sa Biblia, no?
Sa verse 6 mga kabradsis, makinig kayo dahil ito po'y biblical, ano po ito, instruction, biblical, ano po ito, kanang biblical reaction po tayo, no? Verse 6, ngunit kanilang hinihintay na siya'y mamaga o biglang mabuwal na patay. Datapwat nang maluwat na silang nakapaghintay at makitang walang nangyari sa kaniyang anuman, ay nagbabago sila ng akala at nangagsabing siya'y isang Diyos. Ito pa lang ang mga tao sa isla sa Milita, or Malta, o sa Bisaya, Malta, or Milita sa Tagalog. Ito para mga tao doon, mga kabransis, na nakita nila nga kinagat sa makamandag na hayop o ahas si Apostol Pablo sa kanyang kamay, mga kabransis, na naghihintay sila na ito pong si Apostol Pablo po'y mamaga. Meaning mamaga, mamaga siya. Tapos, mabuwal siya, matumba si Pablo na mamatay or patay. Pero nang datapwat daw, sabi, nang nakita nila na matagal naman, hindi man, wala namang nangyari sa taong ito. Wala namang nangyari na Apostol Pablo. So matagal silang naghintay nang makita nilang walang nangyari na Apostol Pablo. Kasi mubra yung makamandag na ahas, mga kabransis, no? Walang nangyari ni Apostol Pablo. Yun, ang mga tao dito doon sa Milita, nagbago sila sa kanilang akala. At sila po'y nagsasabi, no, pinagkamalan na, no, pinagkamalan na si Apostol Pablo na isang Diyos dahil sa tingin nila, no, iniisip na talaga nila na si Apostol Pablo hindi magtagal mamamatay talaga dahil ang ahas na nakita nilang kumagat ni Apostol Pablo, napakatinding ahas, napakamandag na ahas, no? Pero walang nangyari ni Apostol Pablo, kaya ng mga tao nang nagsabi sila na ito'y Diyos, parang hindi yata ito tao dahil wala namang nangyari sa kanya. No, si Apostol Pablo binansagan siyang Diyos daw, no? Dahil kinagat siya ng makamandag na hayop or ahas, pero wala talagang nangyari sa kanya. Hindi siya naano, mga kabransis. Ang question, bakit ganun? Bakit walang nangyari na Apostol Pablo? Bakit? Ano ba si Apostol Pablo? No? Kasi, mga kabransis, no? Ito po'y ipinapangako ng Panginoong Hesus. Mayroon pong pangako ang ating Panginoon, no? Ang pangako po ng Panginoon, mga kabransis, ay sabi po sa Lucas ng Panginoong Hesus sa Lucas kapitulo 10:19, sabi sa English po, mga kabransis, I have given you authority or power to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Yun ang sabi ng ating Panginoon. No, kung Tagalogin po natin, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan or kapangyarihan, no? Sa laing version, kapangyarihan na yung yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Yun talaga pangako na ng ating Panginoon. Yun talaga, mayroon na talagang pinagkaloob ang Panginoon na kapangyarihan. Mayroon na talagang pinagkaloob ang Panginoon ng authority. Ang sabi ng Panginoon, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Yun talaga. Kaya si Apostol Pablo, mga kabransis, sa panahon niya, nang napunta sila doon sa island of Milita, din ang mga tao po'y, they are wonder that Apostle Paul, hindi talaga siya nabuwal. Wala talaga siya, walang nangyari nang siya po'y kinagat ng makamandag na ahas, mga kabransis. Dahil ito pa pala, sinabi ng Panginoon na binigyan niya ang kanyang followers, no, ang kanyang mga sumampalataya sa kanya, tulad ni Apostol Pablo, ng tinatawag na kapangyarihan, no, to trample
on snakes and scorpions. Ito pong mga klaseng hayop o insekto o hayop na to, ito po'y makamandag na sinabi ng Panginoon na tayo po'y hindi talaga mapaano dito, no? Nothing will harm us, no? Sa mga scorpions, ito po'y mga makamandag itong mga hayop na to eh. At saka snakes, no? Lalo na sa snakes talaga mamamatay talaga tayo pag tayo po'y kakagatin ng mga makamandag na mga ahas, no? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sa mga taong sumampalataya ng Panginoon, sa mga taong followers of Jesus Christ, believers of Jesus Christ, mayroon talagang assurance, mga kabrothers. Tiyak at sigurado, nothing will harm us, nothing will harm you, no? Walang makapinsala sa inyo. Kung kayo po'y followers of Jesus Christ, kung kayo po'y believers of Jesus Christ, hindi oobra ang makamandag na hayop. Hindi gagana ang kamandag na mga insekto or kahit anong hayop, mga kabrothers, no? Sabi po sa Mark, mga kabrothers, chapter 16, verse 17 to 18, mga kabrothers, no? Tingnan natin, no? Sabi po dito sa Tagalog, Marcos 16, 17 hanggang 18, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, mga panglalabas, no? Mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, no? Mangagsalita sila ng mga bagong wika, no? Sa pangalan daw ng Panginoong Hesus. Ito po'y tanda, mga kabrothers, ito po'y mga tanda na sa mga taong sumampalataya pala ng Panginoong Hesus, ito po'y tanda na pala mga papalabas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus at magsasalita sila ng mga bagong wika, no? Yun ang mga tanda na sumampalataya ka ng Panginoon, no? At dito sa verse 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas, no? Ito kalakip, no? Kasama na dito, mga kabrothers, na pwede pa pala tayong mahawak ng mga ahas, mga kabrothers, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, dahil kapangyarihan po ito. Pag ikaw po'y sumampalataya ng ating Panginoon, pag ikaw po'y sumampalataya sa kaniyang salita, sa Gospel of Jesus Christ, talagang may assurance po tayo na tayo po'y sisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makakamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Yun talaga, mga kabrothers, ang pangako ng ating Panginoon. Pag ikaw po'y sumampalataya ng Panginoon, pag ikaw po'y totoong believer of Jesus Christ, kung ikaw po'y totoong followers of Jesus Christ, mayroon po tayong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? Palalayasin ang mga demonyo, tapos ipapatong natin ang ating mga kamay sa mga may sakit at sila po'y magsisigaling, no? Tapos tayo po'y magsasalita ng mga bagong wika, tapos tayo po'y magsisihawak ng mga ahas, mga kabrothers, no? So tingnan natin, mga kabrothers. So ang keyword pala dito, mga kabrothers, ang keyword dito, siguraduhin mo talagang believer of Jesus Christ ka. Siguraduhin mo talaga na believer of the Gospel of Jesus Christ ka. Pag ikaw po'y hindi ka totoong sumampalataya ng Panginoon, hindi ka totoong believer, hindi ka totoong believer sa Gospel ni Kristo, sa salita ni Kristo, sa salita ng Diyos, no? At talagang disappoint ka talaga dito, no? Dahil pangako po ito ng Panginoong Hesus. Ito po'y pangako ni Lord Jesus sa ating Panginoong Hesus na hindi ka talaga walang makapinsala sa iyo. Pero kung hindi ka believer of Jesus Christ, dapat sa inyo, ito po'y payo ko, iwas ka na lang, no? At mag-ingat ka na lang palagi. Pag hindi ka sumampalataya ng Panginoon, no? Wala po kayong assurance diyan, no? But sa mga believers, sa mga sumampalataya ng ating Panginoong Hesus,
no? At ito po payo lang, no, na hindi pwedeng gamitin mo yung pagka-believer mo, hindi pwedeng gamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos, no, dahil sa pag-aabuso, no? No, kung ikaw po hawak ka man ng ahas, siguraduhin mo pag umawak ka ng ahas, no, hindi na para sa pagyayabang, no, mayroon kasi yung iba pang-demonstrate, para sumikat, no, para panglinlang, kasi may mga humahawak ng mga ahas talaga, no, ginagamit nila sa pagbibinta nila ng mga mga oil daw galing sa ahas, makapagpagaling daw sa mga may sakit. Kasi hindi mo alam, panglinlang yan, no, baka pangdaya yan sa kapwa-tao, no, ano kayang klaseng oil na yan, no, hindi natin alam, no. Pag ito po'y gagamitin mo lang na yung kapangyarihan mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, tapos pang-abuso lang, pagyayabang, no, palalo ka, at saka, panglinlang ng tao, pandaya ng tao, no, dahil maraming mga tao nag-endorso ng mga bagay, kunwari sila, no, ginagamit nila ang instrumento itong mga ahas, no. No, ayaw ng Diyos yan, hindi yan kalooban ng Panginoon, no. At ang iba gamitin para sumikat daw, no. Bantay ka dahil hindi talaga obra at hindi sang-ayon ng Panginoon sa mga iniisip nyo, no. Kapag gamitin niyo itong authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kailangan, no, kung tayo po hawak ng ahas, kailangan na may rason at may layunin na makatulong tayo. Mayroon ba kayang kinakagat o mayroon bang at tayo isisave natin, i-rescue natin. Yun ang mga purpose na yan. Hindi yan hawak ka ng ahas para pang lang, para pang display, para sumikat ka, no. Yun ang tanda, no. Ito po mga kabradsis ang payo ko sa inyo. And salamat mga kabradsis, no. Ito po hindi nawala naman tayong tinatabas ngayon, ngunit hindi ko patapos yung mga outline ko para sa mga tatabasin natin, kasi marami tayong tatabasin sa susunod na mga adlaw. Salamat sa Panginoon at ipagkaloob sa atin ang mga revelasyon para sa mga taong kailangan nating i-correct at kailangan natin na puputuli ng mga baluktot na aral. Kaya ito lang muna mga kabradsis, dahil gusto ko lang, no, na ma-share ito para aware ang mga Christian, mga tao sa buong mundo, lalo na sa mga kapatiran natin na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, no. And salamat sa iyong panood at pagpalain talaga kayo ng Panginoong Hesus. Ingatan kayo ng Panginoong Hesus. Ang Diyos po'y nasa harap natin palagi, no, dahil hindi, sabi ng Biblia, hindi daw maiksi ang kanyang kamay, no, para abutin po tayo. Kaya mga kabradsis, kahit saan po tayong dako, saan po tayong lugar, no, manalig po tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus lang, ang Panginoong Diyos lang ang siyang tagapagligtas sa atin, no. Kaya sabi ni King David, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So I shall not lacking, no? Wala talaga siyang kulang. Sabi ni King David, mga kabradsis. So, to God all be the glory. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. At hanggang sa susunod na vlog, sa susunod na panahon. At if God permit, in Jesus' name.